Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-14 na linggo ng taon at ay binibigyan ng ating Panginoon ng gabay sa ating tagumpay sa ating mga gawain, katulad ng pag-ibigay niya ng aral sa pagsugo sa kanyang mga alagad. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, ang Panginoon ay humirang ng iba pang 72 na kanyang pinauna sa kanya ng dala-dalawa sa lahat ng lungsod at sa tuok na kanyang paruroonan. At sinabi niya sa kanila, ang aanihin ay marami, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng ani upang magpadala ng mga manggagawa sa kanyang ani. Magsiyaon kayo. Tandaan ninyo, sinusugo ko kayo na waring mga tupa sa gitna ng mga lobo. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot, o mga pangyapak man, at huwag bumati sa kanino mang tao sa daan. Sa pagpasok ninyo sa alinmang bahay, bumati muna kayo ng mapasatahan ng ito ang kapayapaan. At kung doon ay may isang anak ng kapayapaan, mananatili sa kanya ang inyong kapayapaan. Datapwat kung wala, babalik sa inyo. Tumigil kayo sa bahay na iyon. Kumain kayo at uminom ng anumang mayroon sila, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat sa bahay-bahay. Sa alinmang lungsod kayo pumasok at tanggapin kayo. Kanin ninyo ang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at wikain sa kanila. Nalalapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Pinamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Pagkaraan ng panunumpa at inaugurasyon ng ating bagong presidente sa Pilipinas, ang lahat ng tayo nakatutok sa Pilipinas, kahit ang buong bansa, sa lahat ng dako ng daigdig, ay nagmamatsyag anong mangyayari sa Pilipinas. Yung bang sinasabi na pagkakaisa, pangako sa eleksyon, sinasabi sa inaugurasyon, ito ba ay makakamtan na natin sa ating bansang Pilipinas? Yung bang kapayapaan na pangarap ng bawat isang Pilipino ay mapapasa ating kamay? Mararanasan ba ng buong Pilipinas ang tunay na kapayapaan? Minamahal ko mga kapatid, totoo nga na ito ang ating tagumpay kung ating makakamtan. Subalit ang tagumpay ay nangangahulugan ng maraming mga gawain, maraming pagbabago na dapat gawin, lalong-lalo na sa ating gobyerno. Unang-una nung dapat ating baguhin. Dapat mabago yung pananaw, yung ugali ng mga leaders, mga opisyales, na ang ginawa nila ng nakaraan ay korupsyon, pandaraya, na ang kanilang mga gawain ay makasarili lamang o makapartidong gawain at hindi binigyan ng puwang ang para sa lahat ng mga Pilipino at para sa ating bansa. Minamahal ko mga kapatid, napakaganda ng Banal na Ebanghelyo ngayon at ito'y maaaring maging gabay para sa ating tagumpay. Ang Banal na Ebanghelyo nagbibigay sa atin yung instructions ng ating Panginoong Jesucristo
sa kanyang pagsusugo sa kanyang mga alagad, sa kanilang mga gawain. At ang instruction na ito ay tungo sa kapayapaan, tungo sa pagkakaisa at tagumpay ng kalang misyon, na ang misyong ito ay madama. Ang tagumpay na ito ay madama ang kaharian ng Diyos dito sa ating piling. Ito ang tagumpay na gusto nating lahat na makapuntan. At kung ito ay nais natin, katulad sa mga alagad, sundin natin yung instructions at aral na yon ng ating Panginoon. At yon ang magiging gabay natin. Ano yung mga instructions na yon? Ang unang instructions na sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad: huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o pangyapak man. Ito ay nasa verse 4 ng banal na ebanghelyo. Sa unang tingin, masasabi natin na gusto ng ating Panginoon na ang kanyang mga alagad ay mamuhay sa kahirapan, sa simpleng buhay lamang. Pero kung dudugtungan natin doon sa verse 7, makikita natin na may bagong meaning. May mahigit na kahulugan, mas malalim na kahulugan ang gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. Sinasabi dito, ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang upa. Na ang ibig sabihin nito, kung ikaw ay nagtatrabaho, yung kanyang mga apostoles na sinugo ay hindi magdadala nga ng kalang pangailangan, sapagkat yung taong nakikinabang at kanilang pinaglilingkuran, yung taong nakakatanggap ng mabuting balita, sila dapat ang magbigay ng kalang pangailangan. Sila ang magbigay at magsuporta sa kanila, sapagkat ito ay karapatan nila. Minamahal kong mga kapatid, kung titignan natin, ang kahulugan na ito ay dapat pagbibigayan. Pagbibigayan na dapat ibigay sa lahat ang nararapat sa lahat. Ito'y sinasabi ng ating Panginoon sa mga alagad, at sinasabi sa lahat nating mga Kristiyano, tayong miyembro ng ating simbahan. Tayong lahat ay mayroong responsibilidad. Mayroon tayong pananagutan sa bawat isa sa atin, na dapat tayo ay nagbibigayan, na tayo ay nakikipagkaisa, na tayo ay dapat magbigay ng pangailangan ng ating simbahan upang dito ay maramdaman yung tunay na pagkakaisa, yung tunay na pagbibigayan, at dito magiging daan ng isang tagumpay ng ating simbahan. Minamahal ko mga kapatid, bilang mamamayan, kung gusto natin talagang magtagumpay ang ating bansa, sundin natin yung iniuutos ng ating Panginoon. Tayong lahat ng mga Pilipino ay sinusugo sa bawat isa sa atin sa gawain ng paglilingkod sa ating kapwa. Pagbibigay ng ating makakaya, pagbibigay ng ating yaman at panahon, pagbibigay ng ating sarili, at ito'y magiging daan ng ating pagkakaisa. Ito ang dapat baguhin ngayon sa ating gobyerno, sa ating bansa, na dapat yung mga isipan, yung mga pananaw, yung mga intensyon para lamang sa sarili ay dapat nating alisin, buwagin. Sa halip ay sundin natin yung inuutos ng ating Panginoon, na dapat tayo nagtutulungan, tayo ay magbibigayan, at dito tayo masasabi nating magiging tapat sa isang tungkulin ang isang opisyal, ang isang pinuno, kung hindi lamang niya iniisip yung kanyang pansarili, kundi ang iisipin niya ay yung kanyang sinumpaan na paglilingkod sa kanyang kapwa Pilipino at sa bansang Pilipinas. Minamahal ko mga kapatid, ang ikalawang instruction na sinasabi ng ating Panginoon,
Sa bawat bahay na inyong pasukin, bumati kayo. Sa tahanang ito ay magkaroon ng kapayapaan. Kapayapaan ang bati sa bawat isa. Ang kapayapaan ay nangangahulugan na ito punong-puno ng kaligayahan, punong-puno ng kapanatagan, punong-puno ng kasaganaan at kalayaan. Kung ang bawat Pilipino ay bumabati ng ganito sa kanyang kapwa Pilipino o sa bawat tao na kanyang makasalamuha at makaharap, masasabi natin magkakaroon ng tunay na pagkakaisa. Sapagkat sa pamamagitan ng kapayapaan, mawawala yung pagkamakasarili, mawawala yung pagkamakataas, wala yung panlulupig, wala yung pang-aapi sa kapwa. At dito mararamdaman na tayong lahat ay pantay-pantay. Hinahangad natin ang kabutihan ng kapwa at hindi lamang kabutihan natin ang ating pangsarili. Minamahal ko mga kapatid, kung ito ay magagampanan natin, kung ito ay makakamta natin, dito natin madarama ang kapayapang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kapayapaan na sa kabila ng kahirapan, maraming porsyento ng populasyon ng Pilipinas ang mahihirap. Subalit sa kabila ng kahirapang ito, kung nasa atin ang ating Panginoon, makadarama pa rin tayo ng mapayapa, maligaya, at tunay na pagkakaisa sa ating bansa. Ang ikatatlong instructions ng ating Panginoon: pumasok kayo sa lungsod. Pumasok kayo sa mga bahay kung saan kayo tinatanggap. Ito'y punong-puno ng pagtanggap. Ang pagpasok ay tanda ng tunay na pagkakaisa. At sa pagkakaisang ito ay sinasabi niya, kumain kayo, uminom kayo ng lahat ng ihahain nila. Pagalingin ninyo yung kanilang mga may sakit. Na sa pagkakaisang ito ay nagbibigayan. Naroon ang tunay na espiritu ng pagkakaisa at kapayapaan. Sapagkat ang lahat ay naroon sa diwa ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, gusto nating mapasama tayo doon sa kaharian ng ating Ama sa kalangitan. At yun din ang pangarap ng ating Ama. Yun din ang gusto niya na tayo maligtas at makarating sa kanyang kaharian. Tayong lahat na mga Pilipino, saan man tayo naroon, anumang panig ng daigdig, o tayo man ay nasa Pilipinas, mararanasan natin ang pamumuhay na hinahangad natin. Kung tayo patuloy na susunod sa instructions ng ating Panginoon, katulad ng pagsunod ng mga alagad na unang sinugo niya. Mayroon tayong napakaganda at masaganang bansa. Kung tayong lahat ng mga Pilipino, pasimula sa pinakamataas na posisyon, presidente hanggang sa ordinaryong Pilipino, ay nagkakaisa, tayong lahat ay nagbibigayan, makakamta natin ang buhay na ito. Sana minamahal kong mga kapatid, gawin natin ito sapagkat dito nakasalalay ang ating pinapangarap. Tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Tayo ay magkakaroon ng pagkakaisa. Tayong lahat ay magtatagumpay. At sana tayong lahat, tayo kasama ng ating bansa, ay pagpalain ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pinamahal mga kapatid, samahan natin ang ating bansang Pilipinas tungo sa kaunlaran, kapayapaan at pagkakaisa. Sundin natin ang utos ng ating Panginoon. At naway magpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo mapayapa.
Salamat sa Diyos.